good afternoon. I am Marlon Mapala Ulanimo. I am 26 years old and a licensed professional teacher. So, I am a science major graduate and I'm currently teaching now here at Curimao National High School in Ilocos Norte. Nung mga bata pa kasi kami, naging little teacher na ako ng mga kapwa ko mga bata, at yung lola ko naman yung parang nagiging tagasaway sa akin noon na bakit daw ako naging guro, ganito ganyan. So, ang mga natutunan ko is that pagbata pa lang, parang yun na yung naging inspirasyon ko para maging guro now. Ang pagiging guro sa tingin ko ay isang napakamakabuluhang trabaho sapagkat nagiging paraan ito or nagiging instrumento para makabuo ng iba pang mga propesyon tulad ng sundalo, doktor o kapwa guro. So sila nagtuturo sa kanila at nagsisilbing inspirasyon para gayahin at panularan, ganun. Na-inspire ako dito sa pagtuturo dahil sa lola. Kapag may problema ako, hinaharap ko siya together with God kasi nagiging malakas ako kapag nandyan ang Panginoon sa tabi ko at saka sinasabayan ko din sa gawa. Alam ko hindi naman masama or hindi naman nawawala ang problema sa isang guro, pero so long as malakas ka at kaya mong harapin kung ano man ito, na may determinasyon at tiwala sa sarili mo, together with God, lahat makakaya mo. Ganun. So ang mga maibibigay ko lang na payo sa mga nag-uusbungang mga bata o mga nag-aaral pa ay ang mag-aral na mabuti, makinig sa mga guro, sa mga payo nila sapagkat sila ang mga pangalawang magulang natin tulad ko. So yun nga, mag-aral na mabuti at huwag panularan ang mga taong masasama tulad ng basta maging mabait na bata. Yun lang, bye-bye. Hi everyone, my name is Eric Agpulto. So ang tanong sa atin is paano ko daw natuklasan ang talento ko? Hindi ko na exactly maalala kung paano, pero nung bata ako, mahilig akong sumali sa mga dancing and in slogan, poster making until na-improve ko siya, na-develop ko yung skills ko sa arts and dun na nag-start. Question number 2, paano nga daw ba ito naging instrumento sa aking tagumpay at personal na pag-unlad? So, when it comes to tagumpay naman, hindi ko naman masasabing ito talaga yung reason kung bakit narating ko kung nasaan man ako ngayon. Pero may factor. And sa personal na pag-unlad naman, well, of course, malaki yung factor niya kasi mas naging confident ako na humarap sa maraming tao, makipag-usap sa mga tao, and nagagamit ko siya ngayon when kailangan kong makipag-communicate sa iba't ibang tao, especially sa field of work ko. Thank you. For question number 3, siguro ang mga taong to is yung mga kaibigan ko and yung family ko. Kasi sila naman yung unang nakakita na meron akong ganitong talento, and sinasabi nila sa akin nun, you can use this to improve yourself para maging mas confident ka. And kapag ganun yung sinasabi nila, parang naiisip ko na, oo nga, tama sila, na kapag ginamit ko tong talent kong to ng maayos at nakita nilang nag-excel ako sa paggamit sa talent ko, nakikita mo kasi yung happiness sa mga mukha nila and natutuwa sila sa'yo. So parang yun yung naging inspirasyon ko, yung makita silang masaya habang ginagawa ko yung kung saan man ako masaya. At para sa mga kabataan naman dyan, ang masasabi ko lang sa inyo is ituloy nyo lang yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Kasi wala namang ibang magpapasaya sa inyo kundi yung sarili nyo lang. So ituloy nyo lang kung ano man yung mga bagay na yan. At
kung may mga problema man kayong pagdadaanan sa buhay, isipin nyo na yun yung mga bagay na magpapatibay sa inyo. Yun yung mga bagay na huhubog sa inyo bilang tao. At yun yung mga bagay na lilinang sa mga pagkatao nyo. Yun lamang, and laban lang ng laban. Good evening everyone, I'm Mega Chedebuswan. Kasalukuyan tayo nagtatrabaho po bilang isang accounting assistant sa Seymour Market at Shopee Mall. Ko po ito nung marunong na po akong mag-self-reflect, mag-eksperimento, sumubok sa iba't ibang bagay, mag-reflect sa mga karanasan. Sa pamamagitan po nito, doon ko po nakilala ang aking sarili kung saan ba talaga ako nag-excel, saan ba ako magaling, saan ba ako hindi. Doon ko po masasabi na natuklasan. Ito nag-instrumento sa ating tagumpay. Hindi ko naman sinasabing tagumpay na tayo, pero so, punta po na po tayo. Kasi hindi ako ganun katiwala sa sarili ko. Hindi ako confident na gawin ang isang bagay. Mas wala pa akong ginagawa, pero dinadown ko na yung sarili. Iisip ko na hindi ako makakapasya nito, hindi ko kaya itong gawin. Kaya simula nung natutunan ko na tanggapin, tuklasan, subukan kung hanggang saan talaga yung kaya ng sarili ko, doon ako nakaroon ng confident nung malaman ko ang aking strength. Lahat naman tayo siguro, pamilya ang magiging isa sa inspirasyon natin upang paglawakin, pagyamanin at pagtagumpayan ang isang bagay. Minsan kasi, hindi lang minsan, palagi kasi sinasabi ng aking mama, papa, na mag-aral na mabuti. Kasi yung edukasyon lang yung may papamano nila na hindi nananakaw ng iba. Lagi kasing, may mga tao kasing hindi naniniwala sa amin, sa aming pamilya. Lagi nilang dinadaan, minamaliit. Kaya, yun yung naging rason upang pinipilit, kinakaya, at inaabot ang tagumpay. Paano ko ba hinarap ang mga pagsubok at kabiguan sa larangan na aking pinili? Ginawa ko, tinanggap ko na hindi lahat ng bagay ay madaling makuha. Dapat itong pinaghihirapan. Kapag nabigo ka, hindi ibig sabihin nun kasi na hanggang dun lang. Kaya yung mindset ko, ginawa ko. Kung hindi para sa akin to, baka mas malaki, mas magandang plano ang Diyos sa'yo. Kaya nung hindi ako ma-hire sa mga una kong pinag-applyan, inassess ko yung sarili ko bago ako mag-apply ulit. Tinignan ko yung mga kulang, kung ano yung mga dapat punan para magtagumpay tayo makamit ang isang bagay. Nais ko lang sabihin sa mga kabataan na nais linangin ang kanilang mga natatanging talento sa larangan ng kanilang napili. Tiwala lang sa sarili. Huwag kayong magpapa-apekto sa sinasabi ng ibang tao, sa mga nakapaligid sa iyo. May mga maririnig naman, ibaliwalain lang yun. Kasi ikaw lang at ikaw ang nakakilala sa sarili mo. Kung saan ba talaga ang kaya mo. At magtiwala ka lang. Huwag tayong matakot na mag-explore. Huwag tayong matakot na gumawa ng ibang bagay. Malay mo, mas doon ka pala nag-excel. Kaya natin to. Tiwala lang.